Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, weekend, ika-26 sa buwang ito ng Hulyo, taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya sa palatuntunan. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nahusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre, maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ, Facebook and YouTube channel. At syempre, tayo po ay napapanood din simultaneously live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Magpadala lamang po ng komento o mensahe sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Kalalabas lang po ng bagyong Karina ng Philippine Area of Responsibility, pero binabantayan po ngayon ng Pag-asa yung namumuong sama ng panahon na namataan po sa Mindanao. At batay po doon sa kanilang huling advisory na inilabas kaninang madaling araw o alas 3 na madaling araw, huli pong namataan yung low pressure area na yan sa layong 1,035 kilometers east of southeastern Mindanao. Dahil malayo po sa kalupaan ng paliwanag po ng Pag-asa, walang magiging direktang epekto yang namataang LPA na yan sa anumang bahagi po ng bansa. Hanging habagat po inaasahan naman na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, kaya asahan pa rin po ang pag-ulan. Huwag pa rin pong kalilimutan na magdala ng payong, lalo pat sa mga oras na ito makulimlim pa rin ang kalangitan. Particularly dito po sa area ng Pasig City. Maghapon din na naging makulimlim ang kalangitan. Kaya panaka-naka pa rin yung mga nararanasan nating pag-ulan. Yun pong naranasan nating ulan nung Miyerkules, nahigitan po pala niyan yung dami ng ulan na ibinuhos nung pinalakas na hanging habagat kumpara po doon sa ibinuhos na ulan ng Bagyong Ondoy noong 2008. Sa tala po ng Science Garden Station sa Quezon City ng Pag-asa, umabot sa 471 millimeters ng ulan ang ibinuhos ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Karina mula hating gabi ng Miyerkules hanggang hating gabi ng Huwebes. Yan po ay mas mataas kumpara naman sa 455 millimeters ng ulan na naitala sa loob ng 24 na oras nang manalasa ang Bagyong Ondoy. Pero mas mataas yung dami ng rainfall pero mas intense daw yung Bagyong Ondoy. Kasi ibinuhos ni Ondoy yung 350 millimeters na dami ng ulan sa loob lang ng 6 na oras. Yung dami pong ulan na yan ay naabot naman ng Karina sa loob ng 18 oras. Ayan, nakapansin-pansin din daw ayon sa mga eksperto na dumarami yung mga hanging habagat na nagdadala ng matinding pag-ulan sa bansa. Ayun. Yan po ang ating tatalakayin. Kasama na po yung official opening ng Paris Olympics ngayong araw na ito dyan sa France. Kahapon ang paliwanag ni Dick Villanueva, madaling araw yan dito sa Pilipinas. Mamaya, mga bandang hating gabi yan, lagpas hating gabi, yung ceremony ng official opening ng Paris Olympics. Mamaya, makakasama natin ulit si Dick para bigyan tayo ng pinakahuling mga pangyayari kaugnay po ng inaantabayanan na pagsisimula ng Olympics. Samantala, dako muna tayo sa ating mga headlines.
Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, July 26, 2024, death toll sa paghagupit ng bagyong Karina at Habagat pumalo na sa 21. DWIZ Balita. Siyam na pong paaralan sa bansa na pinsala sa paghagupit ng bagyo, balik eskwela na urong. DWIZ Balita. Mga Pilipinong nakararanas ng gutom dumami. DWIZ Balita. Nawawalang tripulante sa lumubog na oil spill tanker natagpuang patay. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa 21 individual ang napaulat na namatay sa paghagupit ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Philippine National Police, 11 nasawi sa kasagsagan ng masamang panahon sa Calabarzon, kabilang ang 5 individual sa Batangas at 3 naman sa Cavite at Rizal. Sa Central Luzon, 3 nasawi habang 7 naman sa Metro Manila. Nasa 15 katao naman ang sugatan habang 5 ang nawawala. Batay pa po sa ulat ng PNP, aabot sa higit 47,000 na pamilya, katumbas po yan ng higit 200,000 individual ang nanunuluyan sa halos 15,000 evacuation center sa iba't ibang mga lugar. DWIZ Balita. Umakyat na sa 9 ang bilang ng mga paaralan sa 9 na rehiyon sa bansa ang napinsala, bunsod ng bagyong Karina at Habagat. Kabilang sa 9 na rehiyon ng Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas. Sa taya ng Department of Education, aabutin ng 630 million pesos ang kabuang halaga para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Samantala, kinumpirma naman ni Education Secretary Sani Angara na mauurong ang dapat sana ay balik eskwela sa July 29 ng ilang paaralan sa Metro Manila dahil sa pinsala ng bagyong Karina at Habagat. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Kapahingahan mula sa pinsala ng kalamidad, bukod sa relief goods, inihirit ng isang senador. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Hindi lang relief goods ang kailangan ng ating mga kababayan, lalo na mga may hirap na mamamayan kapag tinatamaan tayo ng kalamidad. Ang kay Senator Loren Legarda, karapat-dapat na mabigyan din sila ng relief o kapahingahan sa mga problema at pinsalang na idudulot sa kanila ng kapalpakan ng ilang ahensya ng pamahalaan at pinsalang na idudulot ng galit ng kalikasan. Git ni Legarda, higit sa relief goods ang kailangan ng publiko. Kailangan anya'y epektibo at agarang aksyon bago tumama ang kalamidad para maiwasan na marami ang napipinsala. Ang kay Legarda, kung laging barado ang mga waterways o daluyan ng tubig dahil sa mga basura, grasa at semento mula sa mga construction at kung may mga reclamation sa Manila Bay na mas mataas kaysa original na lupa, magbabaha talaga sa maraming lugar dahil walang dadaluyan at lalabasan ng tubig. Galit anya ang kalikasan dahil pinababayaan natin kaya't patuloy tayong masasalanta. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning, Cecil. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Opo, yan. Kahapon, Sentol, kayo ay nasa Bohol. Kamusta po ang sitwasyon doon? Okay naman doon. Walang ulan doon. 3 araw na hindi umuulan doon eh. Ngayon, papunta tayo ng Tumana, Marikina para mag-abot ng relief goods sa mga kababayan natin na salanta ng bagyong Karina sa Marikina. Ayun. Malapit na siguro ako in 20 minutes baka nandun ako. Ayun. Di mainam, Sentol, mabibigyan mo rin kami ng update tungkol sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon sa Marikina. Inabot papunta tayo ng Marikina. Pakagaling naman natin ng Marikina, papunta tayo Iloilo.
Ngayong araw, Sentol, ang official opening ng Olympics, ng Paris Olympics. Ayan, sinusubukan na po nating makuha si Dick Villanueva para magbigay sa atin ng update tungkol sa mga last-minute preparation po doon. Opo. Especially in terms of security, Sentol. Yan, kasi yan yung isa. Nandiyan na si Dick? Apo, Sentol. Kinokontak na natin si Dick. Ayan, sinusubukan na nating makontak si Dick Villanueva, Sentol. Samantala, Sentol, habang tayo ay naghihintay, bigyan daan lang natin muna itong isang mahalagang pag-uulat dahil dumami po yung bilang ng mga pamilya na nakaranas ng gutom sa bansa sa second quarter ngayong taon. Batay po sa pinakahuling survey ng social weather stations, nasa 17.6% ang mga pamilya na nagugutom ngayon kumpara noong March na nasa 14.2%, habang 12.8% naman ang nakararanas ng moderate hunger o paminsan-minsang pagkagutom sa nakalipas na 3 buwan. Nahulugan ito na ang pinakamataas na bilang simula pa noong 2020 sa kasagsagan ng pandemic. Metro Manila naman ang nagtala ng pinakamataas na nakararanas ng gutom na nasa 20%. Sumunod ang Luzon 19.6%, Mindanao 15.7% at pinakakaunti naman sa Visayas na 13.7%. Nasa 1,500 naman ng mga Pilipino ang sumagot sa nasabing survey. DWIZ Balita. Natagpuan na ang isang nawawalang tripulante mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Yan ay matapos na lumubog ang motor tanker na may sakay na 17 crew at may kargang 1.4 million liters na langis sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala ng buhay at palutang-lutang na lamang ang labi ng second mate crew nang makita ito ng mga otoridad. Kaugnay nito, sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan na maglalagay na ng oil spill dispersant ang PCG para mapigilan ang pagtagas ng langis habang inihahanda ang siphoning o ang paghigop ng langis sa lumubog na barko. Handa rin anyang makipagtulungan ng iba't ibang oil spill response organization, oil companies at mga LGU para maagapan ang pagkalat ng langis sa Manila Bay. DWIZ Balita. Nandiyan na ba si Dick Villanueva? Wala pa ba? Ayun na, ayan. Ina-establish lang natin yung ating communication, Sentol, kay Dick Villanueva. Kasi ang oras pala, Sentol, ng opening doon sa France, parang yan ay 1 a.m. sa atin, Sentol, dito sa Pilipinas. Mamaya, 1 a.m. mamaya. Opo, sabi ni Dick, kung 12 midnight, parang ganon, madaling araw na sa atin, Sentol. Ayun. At meron na, at July 27, kinabukasan agad, Sentol, meron agad laban ang ating pambato. Opo, boxing, Sentol. Yun ang ating inaantabayanan. Mukhang kumpleto na sa Olympic Village yung ating mga manlalarong, mga atletang Pinoy na sasabak po dyan sa Paris Olympics. At habang tayo nag-aantabay, Sentol, bigyan daan muna natin po itong report mula kay Jopel Peleño. Higit 1,800 na mga police personnel at 33 mga non-uniform personnel apektado rin ng kalamidad. Detalye ng balita hatid ni Patrol No. 17, Jopel Peleño. Nasa 1,855 na police at 33 non-uniform personnel ang naapektuhan ng pananalasa ni Bagyong Karina at Habagat. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, na ginawa ang accounting ng mga affected police personnel alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang malaman ang sitwasyon ng mga police na naapektuhan ng kalamidad at mabigyan ng nararapat na tulong. Inihayag ni Colonel Fajardo ng PNP Chief na hindi maisasakatuparan ng maayos ng mga otoridad ang kanilang tungkulin kung nag-aalala ang mga ito sa sarili nilang pamilya. Nakatuon aniya sa ngayon ang PNP Humanitarian Assistance and Disaster Relief Efforts sa buong NCR, Ilocos Region, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at Region 5. Labis ani Fajardo na sinalanta sa Metro Manila ang Valenzuela at Malabon bunsod ng napakahirap aniyang pasukin ng mga rescuer dahil sa lalim ng naranasang pagbaha. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama
naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At Senator Tol, ito na kasama na natin ngayon live via Zoom si Dick Villanueva from Paris, France. Dick, good morning. Good morning sa Yes, Pilipinas. good morning, Sentol, and good morning, Ms. Cecil. Yeah. Clear ba? Clear yung dating ng ano ko? Malinaw Kumusta na ka, sa Dick. Paris? Malinaw ka, kumusta? Hello? Wait, sandali lang. Okay, malinaw. Malinaw na po, malinaw na. Yes, Okay, yes. Loud and clear. Sentol, galing tayo kanina sa sa isang event, but unfortunately, may konting problema sa accreditation natin. So, yung mga accreditation na binibigay pala nila, which is all over the city lang. Pero pagdating sa event, kailangan mo ng isang accreditation na Paris 2024. So, Ayun, so marami accreditation kailangan. Ganon. Oo, hindi ho. Yung isa lang, nandito kayo si Annie Ruiz, kung kilala po ninyo siya. Sa Philippine Sports Commission. Yeah, nagkausap po kami. Sabi niya, kumusta mo ako? At saka yung sabi nga niya, maidi-discuss sa CDM daw, sa Shift Division meeting, sabi niya, under Mayor Bambol, na para daw maayos yung accreditation natin. Nandiyan sila. Meron kaming ROTC Games din bukas. Yun na nga po, yung nga po ang natin, nagiging problema. So, kanina na-discuss ko sa accreditation center at sabi ko, bakit ninyo kami binigyan ng itong accreditation na ganito kung hindi pala kami makaka-access sa mga event? Yun na nagiging Tapos sabi ganyan, just discuss this to your sabi niya, para at least maayos natin, sabi ganyan. So, kako sa kanya, sige kako. Kasi asang-asa kami, sabi ko, sana kako, the time na nakuha namin itong accreditation na to, sabi ko, dapat sinabi na ninyo para at least nakagawa kami ng paraan na para makakuha kami ng Pwede pa sinasabi naman ninyo. siguro, may oras pa. Talaga mahigpit lang yung seguridad. Part siguro yan, Dick, ng security. Layer siguro ng security yan. Sinadya yan para sa security reasons. Pero Dick, Sabi balitaan nga ni mo Ma'am- kami ang in-anticipate natin sa opening ng Ano Olympics. yung mga balita mo dyan latest? Sa opening natin is 7:30 mag-uumpisa rito, but installation yun ng 7:30. Then aabanti yung yung fluvial kasi 6 kilometers yung iikutin ng fluvial sa para sasakyan ng mga atleta ng bawat delegasyon ng Pilipinas. So ang gagawin niyan, iikot sila sa mga landmark, madadaanan niyang Cathedral, madadaanan ng Louvre. Iikot talaga sila, but maraming mga athletes ang hindi sasama kasi nga mas pinili nilang mag-practice para Pahinga, pagandaan kasi yung may laban. Oo. So I guess si Obiena, hindi yata I heard that hindi yata siya makakasama dahil yung magko-concentrate siya sa practice niya. Oo, kasi hindi ba't napabalita na si Obiena may konti siyang dinadamdam sa katawan niya, but sabi niya lalaban pa rin daw siya until the end kung ano ang pwedeng sabi niya pwede kong magawa. But the problem is sabi nga ganyan, mayroon na tayo sa salang na boksingero sa Sabado. Si Yumer at saka si Carlo Paalam, tapos si Nessie Peticio sa Linggo. Ay, panalo na yung tatlong yun. Kaya nga sabi ko nga just crossing my fingers, sabi ko. Panalo At yan. saka sa nakikita ko sa yung tatlong yun silver medalist lahat yun eh. Oo, at saka po yung Defending silver medalist yun. Yeah. July 31 po ang laro ni Hergy Bakdayan, Bakyadan. Yun. Ayun, yun. Kickboxer natin yan, nagboxing. Oo, si Ira Villegas naman po sa sa Linggo rin. Kaya yung mga schedule natin ngayon talaga puro sa boxing ngayon ang inaano natin ang pwede natin maibigay na update baka sakali kung maayos pa natin yung So ngayon mamaya bukas ng umaga dito o mamayang hapon diyan o mamayang gabi kasi ang umpisa ng parade is sabihin na nating 9, so most probably
ano na dyan, 3 o'clock in the morning na dyan, and makakapagbigay na tayo ng update sa programa dito sa Usapang Tol. Ano na, baka Lunes na ng umaga. Sintol. Ayun. At mag-ingat-ingat ka lang dyan. Balitaan mo kami. Pero, maganda kung may ma-video-video ko ng konti sa labas. Okay na yan. Pero ito, Sentol, ang Dick, tama ba yung magiging pagbubukas ng Olympics, dadaluhan niya ng mga heads of state and government? Yeah. So, well-anticipated event. Kaya siguro ganun din kahigpit ang security. And also darating din si Celine Dion, kakanta rin siya. Yun, she was invited to sing aside from Aya Nakamura. So maraming mga darating, si Zinedine Zidane, yung si LeBron James. Siya ang parang flag bearer ng Amerika, no? And tayo naman si Paalam at saka si Carlo Paalam at si Neshi Peticio ang natin flag bearer natin. Napakaganda, napakasaya kanina sa sa Stade de France. Talagang sasabi ko, grabe to. Tapos bukas alauna pa lang ng hapon dito. Bali mga alas 5 diyan, alas 5 sa Pilipinas, isasarado na ang lahat ng magiging access na dadaanan ng pluvial parade para sa sa mga athletes. Yan talagang kanina lang talagang binarekedahan na nila lahat, hindi ka na talaga makaka-access kung wala kang accreditation, wala kang QR code. Although itong QR code natin okay naman sa City of Paris, pwede tayo. So hindi namin alam kung ano magiging arrangement bukas nung parada na kung saan lulugar ang mga media. Sentol? Ikamusta mo kami kay LeBron James? Oo, kay Celine Dion. Baka makadaw pang pahalag mo, Dick. Diba? Ikaw kumusta ko si Cecil kay Celine Dion. Yan, syempre. Anyway, ayan Sintol, at maya-maya lang pagkatapos nitong itong short natin na update natin, mag-uusap kami dalawa ni Sir Dexter. Okay, i-relay na lang sa iyo. Saka si Ate Ruiz, sabihin mo tulungan ka doon sa papel. Opo, at saka nandiyan kasama sila si Bachman. Magkakasama sila. Inalalayan sila ni Vivian Palma. Si Vivian Palma nag-umalalay sa kanila. Sabihin mo sa tatlong yun, kinukumusta ko sila. Pag nakita mo. Pinaparating nila po ang pangangamusta nila sa inyo. Interviewin mo rin sila, interviewin mo para yun ipapalabas natin. Yan, sa Lunes. Opo. Sabihin ko po, at para at least Okay, maraming salamat po, Sentol. Yung mga update mula po rito sa Paris, France. Ayan. Maraming salamat. Si Dick Villanueva nagre-report sa Paris Olympics. Yan, ramdam na yung Olympics fever talaga, Sentol. Kasi yan talagang isa sa mga... Every 4 years lang yan Lahat ata ng presidente sa buong mundo imbitado. Yes, Sentol. Kaya ganun din kahigpit yung inilatag na seguridad. Yung sinasabing mga accreditation, sinadya yun na ito accreditation. Hindi yun all access kagad. Kailangan mitaan ng proseso. Ayun, may mga layers of security talaga. Security measure yan. Ayan, Sentol. Diyan pa ba si Sentol? Yes, Sentol. Nandito na ako ngayon sa Marikina. At may sunog pa rito sa Tumana. Yung pupuntahan ko. Kamusta na, Sentol, yung sitwasyon po dyan? Papunta pa lang ako siguro in 2 minutes. Okay naman, passable na. Okay. Traffic na. Pero yung barangay na pupuntahan ko ay isunog din. Kaya 15 pamilya ata ang apektado doon sa Tumana. Pero itong pupuntahan ko ngayon dito na sa may Concepcion Elementary School. So ito na, malapit na ako. Siguro in 1 minute bababa na ako dito para doon sa relief distribution. Okay, Sentol. Kami mag-aantabay po dito. Kaugnay po ng... Baka palagay ko pagbaba ko dire-diretso na yon na relief distribution. Okay po. So, baka maputol na itong linya ko kasi ako magsasalita ako ng konti Okay, sige po. Nandito na. Pero wala nang baha. Wala nang, malinis na ito. Ano bang kalye itong dinadaanan ko? Papunta na ito dun sa Concepcion Pero normal na. Normal na rito. Yan po ang kagandahan sa Marikina, Sentol. Talagang mabibilis kumilos. Talagang malinis agad na-establish talaga nila yung ganyang discipline.
Matraffic-traffic na nga ngayon. Santo Niño, J. Rizal ako. Okay po. Santo Niño. Barangay Alright po. Santo Niño. Mag-iingat po. Mag-iingat po kayo dyan, Sentol. Okay Ay, po. maraming salamat at sa lahat ng sumabaybay. Ito po si Senator Francis Tolentino. Okay po. Yan po yung Senator Francis Tolentino na naroon po ngayon sa Marikina para personal po na mamahagi ng mga relief goods sa mga naapektuhan ng matinding pag-ulan. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:31 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kaugnay pa rin po nung naging epekto ng bagyong Karina at ng hanging habagat. Naku, marami po mga manggagawa yung naapektuhan, marami yung mga napinsala yung kanilang mga bahay. Pero ano yung benepisyo o ano yung pwede nilang maging tulong na manggagaling sa gobyerno, particularly po mula sa Department of Labor and Employment? Kung may mga manggagawa na nawala ng trabaho, ano ang pwedeng maging intervention po ng pamahalaan? At kaugnay po niyan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Regional Director, Central Luzon Regional Director ng DOLE na si Geraldine Panlilio. Magandang umaga po, Director Panlilio. Magandang umaga po sa inyong lahat, Ms. Cecil, at sa lahat po ng nanonood sa programa ni Senator Tolentino. Magandang umaga po. Ma'am, una muna, kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa inyo pong lugar? Kayo po ay Pampanga, tama po ba, ma'am? Yes. Oo. Bumubuti naman na ang panahon, ngunit dito kasi sa maraming parte ng Central Luzon ay problema palagi ang pagbaha, no, pagkatapos ng malakas na ulan. So sa kasalukuyan, binabantayan natin yung mga low-lying areas, lalong-lalo na sa Bulacan at saka sa Bataan at Pampanga. So mga initial report pa lang yung nakukuha natin dahil nga pagbaba ng tubig baha ay mas marami pa ang ini-expect natin na maapektuhan, lalo na sa parte ng Bulacan at Pampanga. So, nakabantay po ang ating mga field offices, no, sa mga apektadong pamilya. Siyempre, tinitingnan natin yung mga, hindi lamang yung mga workers sa formal na sektor, tinitingnan din natin yung mga informal sector workers, no, na mas marami ang iniisip nating maapektado nitong nagdaang bagyong Karina at ang habagat, no? Ang paghila nito sa habagat. Ma'am, may naging directive po si Labor Secretary Benny Laguesma para po doon sa mga apektado ng mga pagbaha. Ano po ano po yung particular na hakbang na pwede pong gawin ng DOLE? Yes, kaagaran, no, na binigyan ng direktiba ni Secretary Benny Laguesma lahat ng mga regional offices, lalong-lalo na ang Region 4A, 4B, so Calabarzon, Mimaropa, and then NCR at ang Central Luzon na siya ang mayroong mga mas maraming apektado, no, sa pag-ulan, malakas na pag-ulan at sa pagbaha. So in fact, mamayang 9 a.m., no, ay meron kaming pagpupulong, no, ni Secretary Benny Laguesma at ang aming mga senior officials together with the 4 regional directors na minention ko ng mga regions para magbigay ng mga konkretong plano at ano ang mga programang i-implement kaagaran upang makatulong ang Department of Labor and Employment sa mga naapektuhan ng bagyong Katrina. So ang direktiba, immediate assistance. So ngayon, lahat kami ay binigyan ng instruction na tignan yung available na funds sa aming mga rehiyon at magkano yung dapat pa na isubsidize, no, para sa kaagaran naming pagbibigay ng mga serbisyo sa mga apektado. At ito ay
unang-una na ang emergency employment natural sa mga apektadong pamilya. Then titingnan natin ano ba yung pwede natin gawin upang makatulong sa paglilinis, pagki-clear ng mga areas na dinaanan ng bagyo, at kung halimbawang meron na kailangan pang tignan para hindi lumala ang baha, like mga sandbagging. So titignan namin ang mga work program. So kasalukuyan na iniikot ng mga tupad coordinators at ng mga staff ng ating field offices at tinitignan yung dapat na bigyan ng kaagarang tulong. Ma'am, ano po itong mga emergency employment po? Ito yung tulong pangkabuhayan para sa disadvantaged sector, yung tupad. Tupad, so, paglilinis, pag-clear ng mga debris kung meron, tapos kung halimbawang merong mga kanal na kailangan linisin, meron tayong declogging. So, yung mga benepisyaryo ng ating tupad program, sila ang maglilinis nito at suswelduhan natin. So for minimum 10 days, kung mas kailangan ng mahaba sa pag-aayos ng mga nasira or kailangang linisin, then dadagdagan natin yung araw ng pagtatrabaho. Ayun. So nakakatulong na sila sa komunidad, nagsusweldo pa sila. Meron tayong ipoprovide ng mga emergency employment sa kanila. Opo. Ma'am, kung may mga manggagawa po na hindi nakapasok sa trabaho, particularly nung kasagsagan ng malakas na pag-ulan, at magkaroon sila ng problema doon sa kanilang mga employer dahil hindi sila nakapasok, ano po ang pwedeng maging remedy dito ng mga apektadong manggagawa? Merong labor advisory si Secretary Benny Laguesma na kung saan dahil madalas merong mga calamity prone area, there are a lot of calamity prone areas na kung saan mangunguna dapat yung safety ng ating mga manggagawa. So alam nila kung pwede silang pumasok, hindi yon makakaapekto sa kanilang safety. So kung hindi sila pakakapasok at mas iniisip nila na ito masasacrifice yung safety nila, then they can choose not to report to the office. Hindi ito pwedeng maging dahilan upang sila ay disiplinahin ng mga employers dahil dun sa labor advisory na yon, ang magiging wala naman silang magiging sweldo kasi doon, no work no pay naman. So yon, protektado sila ng labor advisory. We are encouraging the employers to always put the safety of the workers, na pinakauna, put it in the first talagang priority. So hindi natin pwedeng sabihin na kapag may kalamidad, may kailangan na pumasok kayo at hindi sila pwersahan pwedeng papasukin kung hindi talaga pwede at masasakripisyo ang safety nila. Okay po. Ma'am, last question po. Region 3 po, yung rehiyon kung saan may mga pogo, yung pong presence ng operasyon ng mga pogo. Following the statement of President Marcos Jr. sa kanya pong State of the Nation address laban sa mga pogo, ano po ang ginagawang hakbang na po ng Dole Region 3 para po dito sa mga manggagawa na posible pong maapektuhan ng napipinto pong pag-asara ng mga pogo? Yes. Alam naman natin na yung mga pogo po na nasa news dito sa Region 3 ay mga pogo po na hindi rehistrado, hindi po legal na mga pogo, na wala na rin naman pong pogo, internet gaming licensee, so hindi po sila mga legal na mga internet gaming licensees. So dito po sa Region 3, dun po sa mga illegal na pogos na kung saan meron pong mga affected workers, patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng DOLE sa
Department of Interior Local Government, no, sa ating pong mga law enforcement agencies. At kung meron pong mga affected Filipino workers, ay ang direktiba po ni Secretary Benny, tulungan lahat maging galing sa legal o illegal na pogos. Ngayon sa Region 3 po, isa na lamang po ang natitira na legal na IGL or Internet Gaming Licensee. At yun po ay nasa Subic. 17 lamang po ang Filipino workers niya. So makikipag-ugnayan po kami, nag-meeting na po kami ng mga staff po ng DOLE na in charge dyan. At sa Lunes po ay pupuntahan po namin ang kumpanya upang makipag-ugnayan sa kanila kung ano yung pwede namin ibigay na tulong. Meron na din po direktiba si Secretary Benny sa lahat ng mga rehiyon na apektado ng mga na merong mga apektadong Filipino workers. Marami po, Calabarzon, NCR, no? Ng mga IGLs na ipapasara ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. So, marami po kaming assistance na ipoprovide sa kanila. Kasama na din po ang assistance na ibibigay ng PAGCOR. At tutulungan po natin sila, no, na makahanap ng bagong trabaho kung yun po ang kanilang nanaisin. Kung meron naman po silang gustong mga trainings para i-upskill, i-reskill, i-retool sila, then we are going to provide that po in coordination with TESDA. Ganun din po, kung preference nila is to go into self-employment, we can provide po livelihood assistance. So naka-ready po ang DOLE, pinag-usapan na po namin lahat kung ano yung mga menu of services that we can provide to the affected workers po ng mga IGLs na ito. Okay po, very well said po, Director Panlilio. Marami pong salamat sa oras nyo po na inilaan po para po sa programang Usapang Tol. Thank you also. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Yes po. Keep safe po, ma'am. Apo. Keep safe po, ma'am. Bye-bye po. Yan po si Regional Director Geraldine Panlilio ng DOLE Region 3. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:49 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin, lalo pat ngayon ay weekend, no? Araw ng pagpunta sa mga palengke ng ating mga kababayan. Naroon ngayon, saang palengke ka naroon ngayon? Nicole Cordero. Nicole, good morning. Nika? Ayan, inantabayan na natin na ma-establish ang communication kay Nicole Cordero. Kamusta kaya ang presyo ng mga bilihin ngayon? Naapektuhan kaya nitong nakalipas na malakas na pag-ulan? Nicole, good morning sa'yo. Nasaan ang palengke ngayon? Good morning, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Yes po, nandito po tayo ngayon sa P. Guevara Market sa may Blumentritt pa rin po. Bale, ang pinakamurang presyo ng bigas dito ay ang spring rice na 48 pesos per kilo, habang ang pinakamahal naman ay ang wagwag na 61 pesos per kilo. Ang isda naman mula Navotas Fish Port ay with stable prices, kaya ang presyo ng pinakamurang isda po dito ay 180 pesos per kilo, ito ang gulunggong, habang 400 pesos per kilo naman ang pinakamahal, ito ang pampano. Ang pusit naman ay 300 pesos per kilo at ganun din po sa hipon. Ang karne mula Bulacan ay with stable prices, kaya ang buto-buto ay 200, laman katulad ng giniling at pork chop nasa 220, at ang liempo ay 260 pesos per kilo. Habang ang manok ay mabibili ng 210 pesos per kilo. Sa usapin ng gulay, galing Divisoria, ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod. Siling sigang 120, sibuyas 100, repolyo 80, luya 300, carrots, bawang at kamatis nasa 160 pesos per kilo at patatas 140. Ay, magkano ulit, Nicole, yung presyo ng luya? Sa luya po, umabot na po ng 300 pesos per kilo po.
300 dyan. Yes, Yung Miss kamatis? Cecil. Sa kamatis po, stable pa naman po, 160 pesos. Ang dahilan po na sinasabi ng mga tindero ay gawa po sa delivery expenses at dahil daw po sa panahon. Ayun nga, nagkaroon nga ng epekto. Sino ngayon, Nicole, ang maswerteng tumanggap ng Sentol token? Bale, ang ating token winner po ay si Kuya Roberto Go. Isa po siyang vegetable vendor dito sa P. Guevara Market po. Good morning sa'yo, Kuyang Roberto. Hi. Ayun, Kuyang Roberto, yun, napag-uusapan namin ni Nicole, no, yung epekto ng matinding pag-ulan diyan sa mga bilihin, diyan sa inyong palengke. Kamusta po ba, Kuyang Roberto? Mahal eh. Nadagdagan po dahil nagkaroon ng ng additional expenses doon sa transportation. Kamusta po ang supply, Kuyang Roberto, ng mga itinitinda niyo po? Kaya, mahal. Mga 100 yung sibuyas. Talagang mahal po. 160 yung bawang. Saan po galing, Kuyang Roberto, yung inyong mga itinitinda? Divisoria lang oh. Divisoria. Ayun. Ano po ang sabi sa Divisoria? Bakit daw po nagmahal? Gumahal kasi baharaw. Ayun, yun nga po. Nagkaroon po talaga ng epekto, no? Kasi additional transportation cost po yan eh. Kaya po nahirapan na medyo nagkaroon ng kumbaga additional effort para maihatid po diyan sa Divisoria yung kanilang mga paninda. Ayun. Kuya Roberto. Oy. Ayun, kamusta naman po ang benta ngayong umaga? Wala. Weekend na naman. Weekend na naman po. Oo nga po, kasi nag-uulan. Pero ang tabay lang, Kuyang Roberto, dahil weekend na po, we expect na dadagsa po dyan sa P. Guevara Market, yung mga mamimili. Ano po? Ayun, Kuyang Roberto, basta isusuot mo lang yung sombrero po ni Sentol. At yung, suot nyo na rin pala pati ang t-shirt ni Sentol. Sinuot sa akin eh. Pero yun ang maganda po, Sir Robert, no? Nakakangiti pa rin po. Yan talagang resiliency ng mga Pilipino. Nakakangiti pa rin po kayo kahit na medyo matumal pa ang inyong benta ngayong umaga. Tumal eh. Umulan na naman, oh. Oo nga. Pero tiis-tiis lang, Kuyang Robert, ano po? Okay lang. Opo, yan. Laban pa rin sa buhay. Marami pong salamat, Sir Robert. Ayan. Salamat din, oh. Ayan po. At Nicole. Yes, Miss Cecil, maraming salamat din po. Yan. Yan po si Nicole Cordero, nag-report po sa atin mula dyan sa P. Guevara Market. Pero mahal yung mga presyo ng mga gulay, ha? Yung luya 300, yung kamatis medyo humupa 160, pero yung presyo ng bigas medyo bumaba na po ng konti, kasi 48 pesos yung pinakamura. Samantala sa punto pong ito ay atin na pong puntahan ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Word of life. People who go out of their way to show us their concerns are blessings. People who stay with us when we are down are treasures. People who love us unconditionally are priceless. Keep and love them. Think good, think God, thank God. TGIF, have a relaxing weekend. God bless you. At sumayin niyo po isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po yung lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo,
negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ang bawat